Natin si Congressman Edgar Erice, ang House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Congressman. Si Congressman Erice, do you agree na si Ronald Llamas ay international man of mystery? Yes, paborito ko yung political. Heckler. Oh, Kong, May second emotion agad. namamas ko po, Kong. Paborito. Dapat di ka magpamasko. Ano sir, andyan kayo sa Congress kasi I can see you, I can see the logo behind you. Kamusta po yung botohan kanina? Bibo po Sino, ang lang po, ang interesting, parang alam na namin yung mga bumoto ng yes. Sino ba yung mga bumoto ng no? Sino yung mga bumoto ng no? Ayan. Minaniobra ng majority na hindi na patay yung mga mga mic kaya hindi kami makapagsalita. So, ang problema kasi tingin ko wala talagang quorum. So iniwasan na may mag-call ng roll call kaya ginawa nila wala pang 1 minute actually. Sinabi lang na open for session tapos nag-move to take up the ratification tapos inaprubahan na tapos pinatay na kagad na in-adjourn na kagad. So siguro less than a minute na natapos. We're trying to magsalita pero wala patay yung mga mic eh. Sir, so you think there was no quorum? You would have raised the question of quorum. Yes, kasi hindi na suspended lang kasi yung session namin ng December. So nung walang time to question the quorum. Actually, Congressman Leviste is trying to speak but walang mic eh. So, patay yung mic eh. So, walang mic. Anong impact niyan kaya dyan sa nangyari ngayon, sa ratification? Tapos na yun. tapos na yun. No, will it? Hindi, kung gano'n na okay lang yon na someone is trying to question yung quorum, patapos parang na-railroad yung approval. Hindi na record yun. Kung ano ba, kasi nga patay yung mic. So okay lang yon na kahit hindi nagtawag ng roll. Actually, may mga kasama ko sa minority and they're trying to get into the online, hindi sila makapasok. Apat Kaya yung online. I'm sure siguro hindi, hirap makakorum mo yung, kaya gano'n na nagawa. So, But it will not invalidate the process. Okay lang yan. well, kung may magko-question, pwede siguro. Pero, alam mo, ako naman, whether that's validated or not, I will still question the 2026 GAA before the Supreme Court. Mas maayos ito yung 2026 national budget. Nagtyaga kami, nabantayan ito. Kung may mga nakalusot man dito, mas madali nang mabantayan yung implementation nito. Pero yung malayo kung dun sa corrupt na 2023, 2024, 2025 GAA, ito mas maayos. Pero, ang tigas talaga ng ulo ng gobyerno eh. Ang tigas ng ulo ng Kongreso, ipinasok pa rin yung unprogrammed funds. About 243 billion na ang liwa-liwanag yung decision na ni Justice Hernando doon sa PhilHealth. Sinabi niya yung sa kanyang opinion na any form of unprogrammed fund is unconstitutional based on Section 22, Article 7 of the Constitution. Kasi dapat, kung may object of expenditure, may source of financing. Kaya ito parang shadow budget. Walang financing. Ang problema, yung discretion nito nasa executive. So, para sa ating mga tikapakinig, ang ibig sabihin kasi ng unprogrammed funds, kukunin mo sa savings. Para makuha mo yung savings. Ilang savings wala. There are three sources of unprogrammed funds. One is savings. Matagal pa yan. Di pa natin malalaman yan. Pagkagastos mo. Dulo pa yan. Palawa, kung mayroong bagong loans, matagal din yan. Pangatlo, kung may new taxes. So sabi ko, wala pa naman yan, bakit mo ilalagay yung object of expenditures? Super majority naman. So, kung meron ng pondo, hindi mag-supplemental budget, nagawa na naman yan mga nakaraan. Bakit nga pinipili yung unprogrammed funds? Ano yan? Parang yan talagang hindi malinaw talaga. Yung power of the purse, parang
binibigay ng Kongreso sa Pero, sa- pero kung paano itong MyPIP? Dahil ang alam ko, yan ang request ng mga congressmen eh. Yung mga guarantee letter. Tapos sa... approve naman yung lahat ng program funds. Wala akong problema dahil yan, it's a matter of the policy of the majority. Oh. Manalo yan, talagang ganyan. May nanalo, may natatalo. Pero yung constitutionality nung unprogram funds, yan yung questionable. Yan yung dadaling ko sa Korte Suprema pag hindi binito ng ating presidente. May nakita ba akong isang item na sa unprogram funds? Ito talagang nakita ko, isa sa item doon, yung tax share ng mga local governments na hindi na ibibigay. Hindi binibigay. Dapat yan, nasa program funds yan. Bakit? Kasi mandatory yan eh. Hindi naman optional yung pagbibigay ng share ng local governments. Kaya dapat nasa program funds yan. Ba't inilagay sa unprogram funds? Ano ibig sabihin yan? Kung walang makuhang source of financing, susubain ng national government yung mga local governments. Pero on another note, Kong, ito kasing sabi ni Congressman Sonsing, wala daw pork itong budget na ito. Ang sinasabi naman ng civil society tsaka ng simbahan, meron soft pork. Mahigit doble yung AIX, mahigit doble yung tupad, yung MyPIP, meron pa rin guarantee letter, etc. etc. So, nag-agree ba kayo kaya Congressman Sonsing na walang pork itong budget na ito? Well, alam mo, yung MAIP, yung AIX, yung PM, alam mo, kahit local government, kahit na local government official, pwedeng magrekomenda ng kanyang constituents na makakuha ng ganito. Kami ng mga congressman, pwede rin kami magrekomenda. Yun nga ang binabanatan yung mga pwede kayo magrekomenda. Yun ang binabanatan Ordinaryong tao, pwedeng pumunta at humingi. Alam mo, ang mas maganda lang kasi kung kami, alam ba, local government, ako, congressman, kami pinupuntahan ng tao. Di ba? Yun namang mga agencies na like DSWD, DOF, wala silang absorptive capacity to entertain all those persons na nangangailangan na ito. Wala silang absorptive capacity. Bakit hindi gawing system imbis na idadaan sa politiko? Hindi Napakahirap ba nun? May AI na nga tayo ngayon For example, AIX, pwedeng dumiretso eh. Kaya lang, yung dumiretso sa DSWD, mula alas, for example, gabi pa lang, pipila na sila hanggang umadali. Kaya nga, bakit hindi i-digitize? Or something. Bakit sa PhilHealth hindi naman ganon? Hindi Punta ka sa kasi ospital. lalo na yung mga senior citizen, yung mga talagang extreme ang poverty nasa Pero extreme. yun nga kung ang sinasabi ni Ami it perpetuates a system of patronage and dependency. Bakit hindi na lang system? Yun yung tinututulan system ng na ng simbahan at civil society. Depende na rin yan sa tao. For example, ako, marami lapit sa akin. So, ang ginagawa ko, nire-refer ko nagpo-provide ako ng space para pumunta yung DSWD. Hindi naman ako pumunta, hindi ako nagsasalita. Pero wala akong pinipili whether bumoto sa akin o hindi. Basta ang qualifications naman ang magdedetermine yung social welfare Pero officer. kung baka ikaw exception, pero yung mga kasama mo, it creates utang na loob, dependency, patronage. Ipapaalala nila, kami nagbigay sa inyo nito iboto nyo kami. Ikaw exception ka siguro, pero yung iba. Sir, let me frame it a different way. What makes Para a sa akin, legislator better suited to evaluate the needs of a constituent in terms of medical health? I mean, why would the legislator be in a better position to say na ikaw kailangan mo to, ikaw kailangan mo ito? Kasi wala namang ganong karaming mga social welfare officers at hindi naman nila kilala at ibig sabihin yung access ng mga pinakamahihirap nating kababayan na kagawian na humihingi ng tulong sa mga politiko dahil ang iniisip nila, binoto nila, kaya kailangan nila na sa panahon ng pangangailangan nila makatulong sa kanila yung mga binoto nila. I know, sir, but that's the very traditional Kaya kami, for example ako, pagka wala niyan,
kahit na kung ano yung mahuhugot mo, ihuhugutin mo, bibigay mo talaga sa kanila. Dahil tumatanaw ka rin ng utang na loob sa suporta nila. Yes, sir. But sir, ideally, sir, that would ideally you would want to have a mechanism in place all over the country where people will go there to be evaluated outside of the political system. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, our job is to legislate, not to be executives. National constituency nila. Ang mga congressman, mas malaki yung constituency work kaysa sa legislative work. Pero hindi kasama sa job description nyo yun, di ba? Kasama sa job description nyo, legislators, power of the purse, budget impeachment, di ba? Power of the purse, impeachment, no? Etc. No? For example, budget preparation, budget preparation. Kinukonsulta kami ng mga agencies. Oh, iba yun sa kwan, sa pagbigay ng budget mga... preparation. So, ako, ginagawa ko, nagko-conduct ako ng dialogue sa mga tao para malaman ko ano yung mga talagang problema. Tapos, based on that, yun yung papadala ko sa District Engineering Office na kinukonsulta rin naman sa City Development Council. Pero kung So, iba yun sa kwan, iba yun sa pagbigay ng mga ayuda, no? Iba yun sa pagbigay ng mga soft pork, iba yung sinasabi mo na ikaw Basically, ay... sir, it's conflict of interest. For example, tupad. Tupad, dati nagwawalis. Depende rin talaga sa tao. Ako, ang ginawa ko dyan sa tupad, pag kami, hihingi ako ng tupad, bibigay ko dun sa mga college students, ang trabaho nila, magtuturo ng mga bata na hindi marunong bubasa at sumulat. So, ang purpose, natuturuan ko na yung mga stunted na mga elementary students na hindi marunong bumasa at sumulat, na ibabalik ko sa eskwelahan, natutulungan ko pa yung mga college students na makapag-aral. Sir, anyway, balikan ko lang sa rin Depende kanina talaga sa tao eh. Depende sa tao. Kaya Yes. dapat yung mga tao talaga, puboto kayo nung sa tingin nyo yung Pero, yeah. tama. Pero yun nga ang purpose sana ng system na hindi lang siya depende. Ano pag sinabi mong depende? Delikado yun, ha? Yung bureaucracy natin, Delikado yun, ha? Pag sinabi mong depende, no? yung- Diyan nangyayari yung yung- pan eh. Diyan nangyayari yung corruption tsaka patronage, yung depende. yung bureaucracy natin ay hindi kaya na makarating doon sa pinakamababa na mga mamamayan. Talaga, ito na yung kalakaran na umaasa sila doon sa mga binoto nila na sa Congressman, panahon laki-laki ng ng kanilang bureaucracy pagtitipid. natin. All the way to the barangay. Yeah. Maano yung ginagastos natin? Ang laki-laki ng payroll natin. Palaki pa ng palaki. Parami ng barangay, parami ng probinsya. Parami ng region. Ang problema Dumadami talaga, na dumadami ang yung problema upahan talaga natin. yung values. Hindi natin kaya. No, ang problema natin yung values ng mga basi barangay, sobrang corrupt, di ba? Alam mo naman O yan. kaya nga. Kaya nga, sabi ko nga, more than anything, ang problema natin, political system natin. Kaya nga sinasabi ko, bawasan natin ang taba ng mga political dynasties para mabawasan yung problema sa... kailangan natin magkaroon ng batas para sa campaign finance, sa turncoatism, para may ayos natin, mabawasan natin yung ganitong sistema. Sir, balikan ko lang Kaya ano. yun in the 20th Congress. Sa bandang uli, yung magiging takbo ng maayos na gobyerno, nasa mga leaders din. Nasa aming mga politiko na hinahalal ng mga mamamayan. Sir, Yung gobyerno na ito, yung gobyerno na ito, mahalaga rin kung sino yung mga halal leaders para kung ano yung estado ngayon, corrupt. Kasi yung sistema. Sir, balikan ko lang yung notification kanina ng BICAM report sa GAB. You have 312 congressmen all in all. Mga more or less ilan tingin nyo yung nandun sa plenaryo kanina? More or less? Siguro less than baka wala pang 80. Wala pang Ang 80? konti-konti nung nasa picture eh. Wala pang 80 sir. Tingin ko wala pang 80. Ang konti-konti nung nasa picture. So wala pang 1/4 ng kabuuan ng Kongreso. Pero alam ni Kong yan eh. Kwan yan eh. Style bulok yan eh. Sel Bulok. Style bulok yan, di ba Kong? Para hindi na papatay ang mic. para hindi na magpatawag ng quorum. Oh. So So, you're bakit saying pinatay basically mo that it was plenary yun? railroaded? You can do that one time. One time. Pero sa susunod, baka mahirapan na sila. Talaga ganyan na kami sa minority, medyo naisahan kami ng konti. Sige, okay lang. There will be No online voting, no microphone. Ano ba? Ano klaseng butuhan yung plenary yan, ha?
There will be other times na hindi na makakalusot yung ganyan. Dapat nire-respeto yung, sabi mo, yung rights of the minority. That's one of the biggest pieces of legislation every year. At paano kung ganyan ang gawin nila sa iba pang mga batas? At considering the controversy that went into the budget for this year, dapat napaka-importante niyang botohan na yan eh. Oo, pag ako dito, pinatay yung mic ko, talaga magwawala ako. Anyway, sabi ko nga, mapapagandaan na namin yan sa mga susunod, yung mga ganyang estilo. Ako, Bring your own microphone sa susunod. Microphone. Sir, may nabibiling Megaphone. portable na na video kay machine. Megaphone na lang, Congressman. dadala na ako ng megaphone. Andito kami. I want to speak. But yung nga, sir, that's not the first time that happened. That has happened quite a number Often. of times already. Yes. Oo nga. Not only for the GAB, but as well for other controversial bills. Style bulok talaga. Hindi, kaya tinatanong ko kung valid Pero yung action kapag ganon. Sa experience ko, ito na yung ikalimang kongreso, sa akin, first time na ganito. First time. And there is no recourse, sir. Ngayon kasi tapos na lahat yan. Wala na recourse, wala na habol yan. Wala na. Sa tingin ko, wala na. Pero I will question, before the Supreme Court, yung Constitutionality ng program funds. Okay. Once the President sign it, then meron na akong justiciable na reason to file a petition before the Supreme Court. Pag napirmahan na yung budget, di ba? Hanggat wala pa yun, you cannot take it to the court eh. Yes, ma'am. Okay. Maraming salamat for joining us this afternoon. Caloocan Congressman and House Senior Deputy Minority Leader Egay Erice. Thank you, sir. Happy New Year, Kong! Thank you. Happy New Year, Happy New Year. Congressman. Happy New Year. Kong.